Nasaan ni si Pia? Bilang mo ako ng Yoshi doon kay Aling Dali. Nandiyan po sa labas, Papa, naglalaro. Isang dalagita ang misteryosong nawala sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Hanggang sa natuklasan ng mga otoridad. Tulong! Na tinangay pala ang biktima at walang awang hinalay. Sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen? Isang sako ang natagpo ang palutang-lutang sa isang ilog sa Pili, Camarines Sur. Nang buksan ang sako, isang bangkay ng babae ang tumambad. Sino ang biktimang ito? Samahan niyo ako tuklasin ang katotohanan at hanapin ang katarungan sa likod ng kasong ito. Ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories. Tanghali noong November 4, 2023, umuwi ng bahay ang mag-amang Nando at Camille. Hindi nila tunay ng mga pangalan sa kanilang bahay sa Pili, Camarines Sur. Ayon kay Nando, inabutan nila sa bahay ang mga anak. Kompleto ba kayo? Sinong kulang? Sofia po. Nasaan ni si Pia? Nandiyan po sa labas, Papa, naglalaro. O tawagin niyo na nga para makakain na tayo. Pero nawawala ang isa pang anak niya na si Sofia, 13 taong gulang. Nung una, inisip ni Nando na nasa kapitbahay lang ang dalagita. Sila si Sofia nihintay pa. Nung time na yun, ma'am, wala pa. Hindi pa ako kinakabahan kasi umaasa ako, andyan lang siya sa kapitbahay namin naglalaro. Kasi sanay naman kami na nandyan lang yan hindi naman nalayo yan. Kinahapunan, sinubukang hanapin ng ibang mga anak ni Nando, si Sofia. Pero bigo silang makita ang kapatid. Pahinanap na namin sa kapitbahay, wala po siya doon. Baka sumama lang sa kaibigan niya at namasyal. Sige, kumain na kayo. Tira niyo sila, ha? Hindi pa kumakain, ha? Pagkasya natin yung ulam. Pinahanap ko sa mga kapatid niya, hindi daw nakita hanggang doon sa basketball ko. Mag-aalas 8 kinagabihan, nakauwi naman ng bahay mula sa trabaho ang may bahay ni Nando na si Salud. Asa si Sofia? Hindi po siya umuwi, kanina pa pong umaga. Saan pumunta? Hindi po namin alam eh. Anong hindi nyo alam? Hinanap nyo ba siya? Opo, nakarating na kami ng basketball court, wala naman doon. Nando! Ano? Dali. Nando! Oh, Yung anak mo nawawala! eto na nga, nag-aayos na nga ako. Pupunta na sa presinto. Magpapatulong para hanapin si Sofia. Hindi na. Sinalubong ako ng anak kong dalawa. Sabi niya, "Ma, wala si Sophie." Ay, hinanap niyo na ba? Sabi niya, "Opo, hinanap na namin sa mga sa mga kaibigan niya. Sa basketballan pumunta daw sila, nagtanong-tanong na dito sa malapit dito, wala daw." Dito na raw nagsimulang kabahan si Salud. Oy, huwag kayo lalabas ng bahay, ha? Sige po. Kayo dyan mag-aaral kayo. Halika na. Tumutulo na yung luha ko pero hindi ko pa rin pinapakita. Pero ang sa isip ko noon baka may masama nang nangyari. Nag-iisip ako kung saan ko hahanapin. Hindi na nag-aksaya ng oras si Nando. 8:30 p.m. Idinulog na nila sa tanggapan ng mga pulis ang pagkawala ni Sofia. Nawawala po anak namin. Anong pangalan ng anak niyo? Sofia Larcon po. Ilang taon na? 13 po, sir. 13. Anong oras na wala? Sabi po ng mga kapatid, maaga para ko lumabas sa bahay. Sabi sa amin ng pulis, hindi pa naman daw ma'am pwedeng i-blatter kasi wala pa daw po ng 24 hours na nawawala. Wala pa akong 24 oras nawawala ang anak niyo. Hindi pwede yan! Ano pa naging silbi nyo? Yan ho ang reglamento ng missing person report. Kung gusto niyo, bumalik na lang kayo bukas at ipa-blatter niyo. Kung hindi niyo pa nakikita ang anak niyo. Sige po, sir. Babalik na po kami bukas. Sofia! 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 Dahil hindi mapalagay ang loob ni Nando, kasama ang ilang kapitbahay,
Hinanap nila si Sofia sa kanilang lugar. Nakakakilala dito sa akin. Tulong-tulong na rin sa akin. Sama-sama kami dyan sa taas, sa palayan. Maghanap. Sa gitna ng kanilang paghahanap, napadpad si Nando sa may ilog sa kanilang barangay. Ayon kay Nando, bumaba at naghanap siya sa may ilog. Hindi inaasahan ni Nando na isang sako ang kanyang makakapat sa may ilog. Ano ang laman ng sako? Nasaan ang dalagitang si Sofia? Tanghali noong November 4, 2023, napansin ng amang si Nando na nawawala ang anak nilang si Sofia, 13 taong gulang. Nakasan ni si Sophia. Pahinanap na namin sa kapitbahay, wala po siya to. Huh? Mula noon, hindi na mapalagay ang pamilya ni Nando kung nasaan ang dalagita. Anong oras wala wala? Sabi ko ng mga kapatid, maaga para ko lumabas sa bahay. Wala pa akong 24 oras na wawalang anak niyo. Sige po, sir. Babalik na po kami bukas. Bandang 1:00 ng madaling araw noong November 5, habang hinahanap si Sofia, napadpad si Nando kasamang ilang kakilala sa may ilog sa kanilang barangay. Dali na. Doon na namin hinahanap. Kinakapa ko na parang nag-uuli ba ng isda. Ano ginagawa mo dyan? Parang hinihilan na niya rin ako, ma'am, na pumunta roon. Habang nasa ilog, isang nakalutang na sako ang natagpuan ni Nando. Nung nakapa ko, actually, sako lang lahat talaga yun, ma'am. Kasi siksik na siksik siya eh. Anak ko to. Anak ko to. Positibo ko. Anak ko to. Tapos, nung inangat ko siya, ma'am, naangat ko na siya sa tubig. Yung 3 daliri niya sa paa, tumagos doon sa sako. Sophia! 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 Kaya doon ako nakasigaw sa sabi ko sa kumpare ko. Pare, ito na yung anak ko, positive na to. Pasanin ko na to. Ayaw naman nilang ipabuhat sa akin. Wag pare! Tumawag lang tayo ng pulis. Alam nyo na kanilang gagawin. Oo. Pinigilan ako kasi antayin daw, ma'am, yung pulis. Parang nawalan na ako ng lakas. Wala na akong nagawa. Tinignan ko na lang. Nanghina na ako ng gusto. Bandang 2:00 ng madaling araw ng November 5, 2023, ipinarating ni Nando sa tanggapan ng Pili Municipal Police Station ang natagpuang sako sa ilog. Tumawag po siya sa pamamagitan po ng cellphone po ng barangay. Ang direkta lang po ng pagkasabi ng barangay Tanod ay meron pong nakitang bata na sinilid sa sako. Kasama ang Pili Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO. Nagtungo ang mga pulis sa ilog sa barangay San Jose. Sa actual video na kuha ng mga pulis, makikitang pinagtulungang maiahon ng mga tao ang sako mula sa ilog. Nang maisakay sa isang ambulansya, doon na nagpasya ang mga pulis na pabuksan ang sako. Noong mga oras na yon, nakarating na rin sa lugar ang may bahay ni Nando na si Salud. Kinonform na po nung pulis, parang naniguro na rin po siya, ma'am, na baka buhay pa o baka nag-aagaw buhay pa yung biktima. Palagi na po nilang tinatawagan yung ambulansya. Nang tuluyang mabuksan ang sako, doon na bumungad ang katawan ng isang babaeng biktima. Agad na kinumpirma ni Nando at Salud na siya ang nawawalan nilang anak na si Sofia. Sophia! 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 Pinakita sa akin yung mukha, kung yun talagang anak ko. Yun talaga yung anak ko. Tapos umiyak na ako kasi siya yun. Walang pang-ibabang damit at wala ng buhay si Sofia. Nung makita ko, halos di ko matanggap kasi pagbukas ng sako, kita ko yung ilong niya, lumalabas po yung dugo.
Anong ginawa sa anak ko? Ba't gano'n? Paano nga ba sinapit ng menor de edad ang karumal-dumal na krimen? Madaling araw ng November 5, 2023, isang sako ang natagpuan sa isang ilog sa Barangay Jose, Pili, Camarines Sur. Nang buksan katawan ng isang batang babae ang laman ng sako. Wala nang buhay at wala ring pang-ibabang saplot ang biktima. Kinumpirma ng mag-asawang Nando at Salud, hindi nila tunay na mga pangalan, na ang babae ay ang nawawala nilang anak na si Sofia. Ayon sa hepe ng Pili Municipal Police Station, hindi na nagawang maisugo sa ospital ang biktima. Hindi na po ma'am nila dinala sa ospital kasi po ma'am talagang nakita po nila patay na po yung bata. Dahil walang pang-ibabang saplot ng natagpuan, paniwala ng mga pulis, hinalay ang biktima. Ang initial na tsuri talaga namin yan, pag ganyan na wala pong pang-ibaba na garments yung biktima ay ginahasa po siya at saka pagkatapos na ginahasa ay pinatay tsaka tinapon sa ilog. Nang madala sa morgue ang bangkay ni Sofia, ayon sa mga pulis, nakitaan ng marka sa leeg ang dalagita. Medyo mamula-mula lang po ma'am yung leeg ng biktima at saka yun nga po ang pinakaunang makikita doon, yung tumutulo po yung dugo sa kanyang ilong. Sa inilabas na resulta ng medical legal report ng Camarines Sur Provincial Forensic Unit ng PNP, asphyxia by manual strangulation o pagkakasakal ang naging dahilan ng pagkamatay ni Sofia. Pero nakalagay din po doon ma'am na wala pong rupture yung kanyang private parts, wala pong semen ng lalaki doon na na-recover according po sa pag-swab po ng ating medical legal officer. Noong una, malaking palaisipan kina Nando at Salud kung ano ang tunay na sinabi ni Sofia. Iniisip ko po, anong kasalanan ng bata? Bakit ginanaon? Hindi nagtagal, isang anggulo ng closed-circuit television o CCTV video ang napasa kamay ng mga pulis. Sa video, nakunan ang mga huling sandali na buhay si Sofia. Paano ito makakatulong sa investigasyon ng mga pulis? Ayon sa ginang na itinago namin sa pangalang Salud, umaga noong November 4, 2023, nagpaalam siya sa asawang si Nando, hindi niya tunay na pangalan, napapasok siya sa trabaho. Umalis ako dito ng bahay, 6:40, tulog pa silang magkakapatid kasi Sabado walang pasok. Sabi ko doon sa asawa ko, papasok na ako. Yun na lang po yung pagkikita namin na tulog siya. Uy, alas 9 na. Gising na. Alas 9 ng umaga ng parehong araw. Ayon kay Nando, umalis naman sila ng bahay ng panganay na anak na si Ramil. Nakapagpaalam at nag-abot pa ng pera si Nando sa anak na si Sofia. O ito. Kayo na bumili ng ulam ha? Sige. Kasi yung pag-alis ko, tulog pa yung mga kapatid niya. Siya yung gising. Binigyan ko ng pera, pambili ng ulam. Oh. Bahala na kako kayo dyan. Ito yung pambili nyo ng ulam. Kayo na magluto, tanghalian. Hindi inakala ni Nando na yun na pala ang huling pagkakataon na makikitang buhay si Sofia. Madaling araw kinabukasan, isa ng malamig na bangkay si Sofia nang natagpuan ni Nando. Nakasilid sa isang sako at walang pang-ibabang saplot ang dalagita. Sofia nga, anak ko. Sofia! 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 Sa pagkadiskubre sa bangkay ni Sofia, blanco ang kanyang pamilya at mga pulis kung sino ang suspect sa likod ng krimen. Kalaunan, natuto ng mga pulis ang ilang binatilyo na huling nakasama ni Sofia bago siya nawala.
Ilang kopya rin ng CCTV video ang napasakamay ng mga pulis. Sa binigay na salaysay ng isa sa mga saksi, bandang alas 11 ng umaga noong November 4, 2023, naglaro raw sila sa may palayan ni Sofia. Sa CCTV video nakuha 12:04 ng tanghali noong November 4, 2023, nakunan pang bumili sa tindahan si Sofia kasama ang isa nilang kalaro. Ayon sa saksi, muling nakabalik sina Sofia sa may palayan. Makalipas ang ilang minuto nilang paglalaro, isang lalaki raw ang nag-utos kay Sofia na bumili ng sigarilyo sa tindahan. Sofia! Liga dito saglit. Bilang mo ako ng Yoshi doon kay Aling Dali. Ito daw pong biktima ay inutusan daw ng suspect na bumili ng sigarilyo. Nakita po natin sa CCTV yung biktima po na naglalakad. Sa kuha ng CCTV, 12:20 ng tanghali ng parehong araw, mag-isang bumalik at bumili sa tindahan si Sofia. Nang makaalis ang dalagita sa tindahan, 12:22 p.m., ito na ang huling pagkakataon na nakitang buhay ang biktima. Dagdag sa naging salaysay ng kalaro ni Sofia, ilang saglit lang, sumunod ang lalaki sa direksyon ng biktima. Sofia. Salamat. Bagay na nakumpirma ng CCTV video, 12:48 ng hapon, isang lalaki ang nahagip ng CCTV camera na nanggaling sa direksyon na pinuntahan ni Sofia. Sino ang lalaki sa video? Ano ang kinalaman niya sa nangyari pagpatay kay Sofia? Sa tulong ng closed-circuit television o CCTV video na ibinigay sa mga pulis ng isang residente, nakunan ang huling sandali na nakitang buhay ang biktimang si Sofia, 13 taong gulang. Ayon sa kalaro ni Sofia na nakausap ng mga pulis, habang naglalaro sila sa may palayan, isang lalaki ang tumawag at nag-utos kay Sofia na bumili ng sigarilyo sa tindahan. Bilang mo ako ng Yoshi doon kay Aling Dali. Sige pa. Kinilala ng saksi ang lalaki na si John Wilmer Bagais alias Matnog, 30 taong gulang. Residente sa Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur. 12:22 ng hapon, makikitang papunta si Sofia sa kaliwang direksyon ng kamera. Ayon sa saksi at sa mga pulis, iyon ang huling pagkakataon na nakitang buhay ang biktima. Dagdag sa naging salaysay ng kalaro ni Sofia, ilang saglit lang, sumunod si Matnog sa direksyon na pinuntahan ni Sofia. Sofia. Ayon sa mga pulis, dahil sa naging pahayag ng saksi at mga kuha ng CCTV, 12:48 ng hapon, isang lalaki ang nahagip ng CCTV camera na nanggaling sa direksyon na pinuntahan ni Sofia. Itinuring nilang person of interest si John Wilmer Bagais alias Matnog. Agad na hinanap ng mga pulis ang kinaroroonan ng lalaki. Halos kapitbahay lang din po ito ng biktima. Halos lahat po ng police personnel namin during that time, pati mga intel operatives namin ay tumulong po sa paghahanap. 6:45 ng umaga noong November 5, 2023, isang hot pursuit operation ang ikinasa ng Pili Municipal Police. Nandun lang daw po yung suspect sa
Sa gilid po ma'am ng Naga Airport, habang naglalakad po ma'am yung dalawang intel operatives natin, meron po ma'am tumakbo sa harapan nila. Dali-dali pong sumigaw yung mga barangay tanod na yun na daw po si John Wilmar, yung person of interest na hinahanap. Sir! Bakit po? Ano ba yun? Sandali lang! Sandali lang! Tumakbo pa siya ma'am during that time. Nung inaaresto na po siya ng ating mga kapulisan, doon nga po malapit po sa Naga Airport ay may dala-dala po itong itak. Inaaresto ka namin sa salang pagpatay. Sa actual video na binigay ng mga pulis, nakunan pa ang ginawang pag-escort ng mga tauhan ng pulis at barangay kay Matnog sa Naga Airport. Ayon sa mga pulis, agad na umamin si Matnog sa ginawang pagpaslang kay Sofia. Nung madaanan po yung ibang mga barangay official doon sa gilid ng airport ay sumisigaw po siya na patawarin daw siya sa kanyang ginawang kasalanan. Ayon sa mga pulis, nagbigay ng extrajudicial confession si Matnog sa nangyaring krimen. Ganun ba kuya? Ang tila na ito, kaya ko to. Bakit kuya? Kuya, anong ginagawa niyo? Kuya, bitawan niyo ako. Ibigay mo na yung gusto. Kuya, walang tulong! Tulungan niyo! Tumahimik ka! Base ma'am sa kanyang extrajudicial confession ay binigyan po niya ng 500 pesos itong biktima dahil gusto niyang makipag-sex doon sa biktima, ma'am. Sige na, sandali lang to. Tulungan niyo ako! Sandali lang to, bigyan mo na yung gusto ko. Sige na! Tulong! Nung nag-iingay na daw, nagsisigaw po itong biktima dahil kinubaran na po niya ma'am ng pang-ibaba na gamit ay nagsisigaw po yung biktima. Kuya! 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 Sa naging salaysay ni Matnog, sinakal niya si Sofia hanggang sa tuluyang mawala ng malay ang menor de edad. Sofia? 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 Nung ginigising daw po niya ma'am ay hindi na rin talaga magising yung biktima. Nadagdagan po yung kanyang kalituhan at tuluyan po siyang nataranta. Doon na niya naisipang isilid sa sako ang dalagita. Nakita po niya ma'am yung puting sako ngayon sa kanyang pinagtatrabahuan. Sinilid niya po sa sako yung biktima nga po. Tinalian po niya ito at sa di kalayuan ay nandoon po ma'am yung ilog, yung tinatawag natin na creek. Matapos isilid sa sako, itinapon ni Matnog sa ilog ang katawan ni Sofia. Doon po niya tinapon po yung biktima. Wala naman daw po talaga siyang planong patayin yung biktima. Kaya nga lang po nung nataranta na daw po siya dahil hindi na daw po gumagalaw yung biktima, doon na po niya naisipan na para maitago po yung ginawa niyang krimen. Sa patuloy na investigasyon ng mga pulis, nalaman nilang nasangkot na sa ibang kaso ang suspect.
kinonfirm po ng barangay kapitan doon na may mga kaso po siya ng panggugulo at meron pa din po isang kaso siya na parang pagnanakaw. Bagaman kakilala ni Nando si Matnog, itinanggi niyang malapit na kaibigan niya ang suspect. Pagka may okasyon kami rito naman kumpare ko kahit hindi siya kumbidado. Pagka dumaan nga siya dito sa harap ng bahay namin, pag nakita niyang may nag-happy-happy, kahit di siya tawagi, nalapit. Sa pagkadakip kay John Wilmar Bagais alias Matnog, sinampahan siya ng kasong pagpatay. Sinampahan po natin, ma'am, yung suspect ng kasong murder. In inquest proceedings po yun. Sa ngayon po, lumabas na po yung commitment order ng suspect. Na-commit na po natin siya sa Tinangis Provincial Jail. Nandoon na po ngayon ang suspect, nakakulong. Mabigat sa loob na mag-asawang Nando at Salud na sa isang iglap, nawala sa kanila ang anak na si Sofia. Naasahan na po yun eh. Tsaka malaki ang pangarap nun. Nang hinayang din naman po ako sa kanya. Bakit mo naman pinatay yung anak ko? Labang kasalanan niya sa'yo. Walang kapatawaran ang ginawa mo. Umaasa silang tuluyang mapapanagot sa batas ang suspect. Pagbayaran niya na lang yung ginawa niya. Kasi kahit anong gawin niya, hindi niya naman ibabalik ang buhay ng anak ko. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katanungan. Ako po si John Consulta at ito ang Pinoy Crime Stories.